Capacitor ng microwave, paano i-test gamit ang analog multimeter? Panoorin mo to. So unang step, ang gagawin po natin ay kailangan i-short mo muna. Okay, wala kang ibang hahawakan kundi ito. Kuha ka ng flat screw or metal screw na mayroon siyang insulator. Ayan, may handle, no? So unang gagawin mo ay kailangan mo munang i-short. Ayan, no? Short lang naman. Ayan, no? Short lang. Tapos, short natin. Ayan, no? Pag na-short mo na yung dalawa na yan, ay ibig sabihin, safe ka na. Okay, kaya kung sinabing safe ka na, ay eto po, no? Medyo mataas po kasi to, nakakakuryente. Ayan, no? 2,100 volts, no? High voltage po kasi to, mga repairman. Okay? 2,100 volts. Ang taas niya, no? Pero, ano lang, 0.75 microfarad. No? So, ganito po yung pag-test. Kailangan mong alisin yung isang terminal, no, nakalagay dito. Meron pong dalawang terminal yan. 1, 2, no? Yung isa, alisin mo lang para matest natin na maayos. Sa mga nagtatanong kung bakit apat yung paa nito, no? Kasi yung iba nagtatanong po sa atin, Sir, bakit apat yung terminal? Okay, no? So dalawa lang po yan. Dalawang connection lang. 1, 2. Wala nang iba. No? Ayan po, kung makikita naman dito, isa lang yan. Itong dalawang na yan, dalawang terminal, no? Isa lang yan, isang connection lang. Tsaka to, iisang connection lang. Yan, kahit magkapalit dyan, kahit alin dito, okay lang, no? Yan, kahit magkapalit dyan, okay lang, no? Basta't, wag lang magkakamali kung saan nakalagay ang inyong diode, no? May diode po, yung microwave. Wag lang magkakamali. Bago alisin, siguro, picturean nyo muna, no? Para hindi po kayo magkamali. Okay? So, bali ganito po ang pag-test ng capacitor ng microwave. Ito yung madalas na problema kapag walang power or may power pero hindi umiinit. Okay? So, unang madalas na sisira ang tinatawag na magnetron. Yan ang madalas na problema kapag may power pero hindi umiinit. Pangalawa, ito nga po, yung capacitor. No? Kailangan malaman mo to para marunong ka na mag-repair ng microwave. Shoutout kay Sir Gutierrez. Ayan, gumagawa daw ng microwave. Paano daw mag-test ng capacitor ng transformer? Para daw mag-test ng capacitor ng microwave. So, eto po yun, no? Yun, gamit ng analog, sila ko ng X1K. Yun, X1K, no? Tapos, ganito po pag-test niyan. Okay, itong isa, unahin natin. Okay, paside na lang, no? Para hindi po tayo mahirapan. Ayan, so gumalaw po siya, no? Kita nyo, gumalaw. Isa pa. Ayan, gumalaw po siya, no? Ibig sabihin, okay po ito, no? Tama yung reading. Mahina lang po yung galaw niya kasi ito nga po, 0.75 microfarad lang. Kaya mababa, no? Yung kanyang reading. Ayan, no? Mababa yung reading niya. Okay po yan, no? Kapag hindi gumagalaw, yung ating tester, ibig sabihin, sira po yung capacitor, no? Kapag hindi gumagalaw, kailangan yung galaw lang, mahina lang. Ayan, no? So, ibig sabihin, good po ito, no? At ito naman, i-test natin. Ayun po, no? Taas ng reading niya. Ibig sabihin, sira po ito. Okay? Ito po yung example na sira yung capacitor ng microwave. Ayan, no? Taas ng reading niya. No? Taas po. Kahit magkabila, ayan, no? Taas. Ibig sabihin, open na po ito, no? Ayan, no? Ayan. So, ito po yung halimbawa na sira na po ang inyong capacitor ng microwave. No, dalawa po yung possible na makikita ninyo sa tester. Una, ito nga po. Ayan, no, taas ng reading. No? Pangalawa, yung walang reading. Yung blanco, yung hindi gumagalaw. Dapat, ganito po yung reading niya. Ayan, no, may konting galaw. Ito po yung good. No, ito po yung good. Ayan, good. So, good po ito, no? Ayun, kapag nasira yung ito nga po, halimbawa, nasira ito, no? Yung inyong capacitor ng microwave. So, kailangan ang bibilin ninyo, same value. Ayan, no? 0.75. Huwag kayong lalagpas dito, no? Huwag kayong bababa. Kailangan, kung ano yung value niya, yun po yung bibilin ninyo.